Ayan guys, yung lunan ko guys, nasira na bumaba yung kanina, bumagsak kanina yung ang lutuan ng kopra. Buti lang guys, hindi maliit yung yung apoy. Kung malakas yung apoy, yung bagong ng gatong, talagang sunog yung kopra. Buti na lang hindi gaano malakas yung apoy, kunti lang yung apoy niya kasi medyo lumiit na siya bago na laglag yung kopra. Sobrang init yun. Tingnan yung sa bandang kanan, di ba bumaba yung paros, pinakakahoy niya, yung kahoy niya bumaba. Ayan. Kaya pinasok ko yung kahoy dun sa ilalim, pagkatapos yung kaputol, pinatong ko dun sa sa sahig para pumantay siya. Yan. Yan sa baba. Nahirapan talaga ako. Hirap talaga guys pag ganito ang trabaho mo guys. Lalo na pag yung trabaho mo yung mga nyo, katulad na yan, malakas yung apoy. Yan, malakas yung apoy. Kailangan titingnan mo yan pag tumagos sa taas para malagyan mo ng panggatong yung mga yung balat ng nyug. Yun, yung balat ng nyug, kailangan yung umaano na yung apoy, yung umaano na sa dumidilaab na sa sahog. Kailangan imo nang labugan og bunot. Pero mahirap guys para matagal ang paglingas. Nilagyan ko ng kahoy para paglingas niya tuloy-tuloy. Pero hindi na yan guys hindi na yan malalaglag. Yun sa dulo sa ilalim, diba bumaba yung kahoy sa ilalim yun. Nabuhos yan lahat sa baba. Kaya akala ko kanina masusunog na yung kopra masasayang na yung pagod. Pero sayang guys, hindi ko nabidyoan. Kung nabidyoan ko, makikita sana. Nataranta kasi ako kanina Hindi ko na naisip na mag-vlog. Pero kailangan guys, ubusin ko muna to yung balat ng nyug para maluto talaga yan yung kopra na yan. Para bukas ay mahakot na ng tao yung kopra na to. Para yung kubo ko, para matapos agad. Kasi nabisi kasi ako sa pagkopra dahil lang sa nabisi kasi ako, kaya hindi ko natuloy pag ayos ng kubo. Kaya mamaya kung maaga ako makauwi, baka makadala ako mamaya ng ng anahaw, yung gawin kong pawid, yung dingding sa atip, gawin kong sa atip. Kaya magdala ako mamaya. Pero guys, hindi naman yan guys masyadong malakas yung apoy kasi may kuan siya, may say bunot. May labugan na natin ng bunot. Lagyan natin ng kahoy para maganda yung limas niya. Lagyan natin ng bunot para kapal, hindi masira ba, hindi matunaw. Para linis yung apoy. Pero ang hirap talaga guys pag ganito ang trabaho. Pero
wala naman problema guys. Ano, hindi naman ano, trabaho to. Ayan, katulad yan guys. Oh. Malakas ang apoy. Kailangan lagyan mo yun ng buno. Hindi siya lumingas pa para hindi siya masunog. Kailangan medya lang. Di bali na guys kung malakas ang apoy sa gilid. Huwag lang yan sa gitna. Okay lang yung dito sa gilid. Pag kahit malakas ang apoy yan, walang problema yan pag malakas. Huwag lang yung sa gitna kasi pag sa gitna talaga guys, masunog yung kupra, masayang lang. Kaya dandahan lang ito guys. Kanina guys, sayang hindi ko na video. Kung na-video ko to kanina, ubos talaga kung lakasan ko yung apoy. Ubos talaga yung nyug. Kaso lang, ang galong ko ngayon, kunti lang ito. Ito lang ang galong ko eh. Kaya nahirapan ako. Ginawa ko, pinalit ko muna yung apoy. Inano ko. Binuhusan ko ng tubig kahit pa unti-unti lang. Kailangan magsobra ng init. Kailangan palayo ka sa init kasi pag umuulan, kawawa ka. Pag maulanan ka, kaya habang mainit, lalayo ka muna. Katulad ito, itatapon mo na lang. Ayan. Naman guys, katapos naman kain ka muna. Tamang tinitingnan mo yung yung apoy sa malayo. Huwag kang lumapit doon. Kailangan malayo ka sa apoy kasi mainit kasi. Nakakasira din yan ng katawan. Katulad kanina guys, ang daming apoy guys. Sobrang gulat ko talaga. Hindi ko na alam kung paano gawin. Kaya ginawa ko ng putol ako ng kahoy para ipasok din sa ilalim. Yun nangyari. Pero buti na naman, awa ng Diyos guys, hindi siya nabagsak yung yung kabila, nabagsak sa kabila hindi. Kaya easy yung tingin muna tayo guys. Parang inanay na ngayon pagdaot guys kasi medyo paluto na yung kupra.